So, pag-usapan natin yung nakaraang araw lang na yung yung dalawang escort ni Senador Tolentino na nahulihan ng sticker doon sa kanilang motorcycle service. So, kaya sila hinuli kasi ginagamit nila yung pangalan ng kapulisan natin. So, pakinggan muna natin 'to. Nung isang araw nga po ay nakipag-meeting yung ating Chief PNP sa representative po ng DOTR pati po ng MMDA at magkakaroon po ng possibly magkikreate po tayo ng isang special team that to be composed by MMDA, DOTR and PNP, particularly po yung ating Integrity Monitoring Enforcement group po pati po ng HPG to run after dito sa mga posibleng gumagamit ng mga marked vehicles o na hindi naman talaga totoong pulis. Sunod-sunod ang mga natutuklasang tauhan ng Philippine National Police na nagmumoonlighting at mga security escorts na nagpapanggap na pulis. Ang insidenteng ito ang nagtulak sa PNP para bumuo ng special team na tututok sa panghuhuli sa mga ito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, makakasama nila dito ang Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority. We're just finalizing po yung guidelines na pamumunuan po yan. Maglalabas po ng guidelines yung ating Directorate for Operations. Sino-sino po ang mga units involved, particularly sa PNP. Definitely yung IMEG natin at Highway Patrol Group will be included in that team po. Isasama din ang Integrity Monitoring and Enforcement Group para naman sa mga pulis na nagsasagawa ng moonlighting. The primary intention kung bakit ang IMEG po ang ibibigay po natin, yung counterintelligence efforts po natin. Ang IMEG po talaga ang ginagamit natin. Of course, sila yung nandun sa intelligence side. So, ang target po talaga natin dito, yung mga natatanggap po nating mga reports na may mga pulis po tayo na nagmo-moonlight as a driver ng mga kolorum ng mga sasakyan. Sinabi ni Colonel Fajardo, sisimulan ang pagbuo ng special team sa Metro Manila, subalit gagawin din ito sa mga regional offices. Well, we will start dito sa NCR po dahil kasama nga po natin yung MMDA. But definitely, if there is a need to create a similar special team doon sa ating mga regional, then we are not naman precluded from also putting those into work po para masiguro po natin na lahat po ng mga posibleng mga may nagmo-moonlight na pulis natin at yung gumagamit po ng mga illegal blinkers at markings po ng PNP ay mahuhuli din po natin. Nauna nang sinabi ng PNP Highway Patrol Group na marami ang nagpapanggap na pulis habang nag-e-escort. We have other compilation of illegal escort viral videos which were addressed already and endorsed to LTO for proper disposition. Noong mga nakaraang araw, nahuli ang dalawang MMDA personnel na gumamit ng motorsiklo na may markings ng pulis. Isang HPG personnel din at dating Army ang nahuli na nagmumoonlighting gamit ang motorsiklo na may markings ng PNP. Habang noong isang linggo naman ay nahuli ang dalawang SAF personnel na nagmumoonlighting sa pag-escort ng opisyal ng Pogo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang amin. So, yun na nga guys, yung mga tao na kasi ng mga ganyan yan, malalakas kasi ang mga loob yan kasi ginagamit nila yung kanilang bossing. Ginagawa nila, halimbawa na katulad ng nasa mataas, halimbawa senador, congressman, basta mayroon silang nasa taas na kapit. Ngayon walang pakundangan mga yan. Nagpipilinggero na pulis din samantalang wala namang problema yung kung MMDA ang ilalagay mo doon sa motorcycle mo. Gagamitin mo pa yung sticker ng kapulisan. Hindi naman tama yan. Dapat huwag ganon. Ginagawa yung pamantayan yung ang nakakataas sa inyo. So napapahiya tuloy
Iisipin mo si Senador Tolentino pa yung humingi ng pasensya kasi sa kagagawa ng mga tao na to. Pag halimbawa na sumunod kayo sa rules of regulation o sa batas. Kasi masisilip talaga kayo niyan, MDA ka tapos maglagay-lagay ka ng pulis doon sa sasakyan mo. Tapos pag mag-escort ka pa, pabangking-bangking ka pa, okay lang sana kung it's PG, yan, okay pa yun. Pag ikaw ay MDA ka, dapat sumunod kasi kayo sa rules. Pag hindi naman kayo pulis, huwag magpapanggap ng pulis. Yan ang karamihan dito. Yan ang sakit kasi ng mga Pilipino dito. Porque mayroong mga kapit lang yung mga nasa taas. Yan yung katulad ng yung may mga dalang barel. Tapos kasi ang inisip kasi nila, ang hawak nila nasa taas eh. Yan ang problema dyan. Karamihan dito sa Pilipinas, yan yung pinagmamalaki nila. Ito, yung presidente, driver ako. Escort ako ni presidente, escort ako ng senador. Di ba? Ang napapahayag dyan, yung mga nasa taas eh. Katulad yung mga nakaraan lang, di ba? Sa MMDA rin, ginamit yung sticker, yung yung card niya. Di ba? Yung na rin head na rin ng rin yun, MDA. Ang daming gumagamit ng mga ganyan. Hindi ba kayo kontento na kung ano lang yung trabaho nyo, yun lang. Huwag na kayo manggamit ng iba kasi tingnan na yun, napapahiya tuloy kayo sa ginagawa nyo kasi feeling nyo, pulis kayo eh. Diba? Ako nga, idol ko ang pulis eh. Kung gusto ko lang maglagay ng sticker kahit sa bag ko lang kasi idol ko yan eh. Pag nasita ako, sabihin na, pulis ka ba? Hindi, idol ko lang yan. Pero hindi ko magagawa yan. Kahit idol ko ang pulis yan, hindi ko magagawa yan kasi ang inisip ko, baka pag nasita ako, mapapahiya lang ako. So, yan ang mga ginagawa ng mga iba. Mga driver, yung karamihan yan. Driver, escort, yan. Tama naman yun ng sinasabi ng mga pulis na ginagamit niyo yung pulis sa pag-i-escort niyo. Kasi may pamantayan kayo kasi nasa taas yung mga yung mga bossing niyo. Sasabihin niya na hindi, salo ko naman ito, sasaluhin naman kami. Pero nakakahiya ginagawa ninyo. Karamihan yan ang sakit sa Pilipinas kahit saan ka magpunta. Maging kapit mo lang mayaman sa ganito ganyan, ikukwento yan, ito mayaman ito, ganito ganyan. Escort ako diyan. Ngayon, pag nagkaroon ng problema sa lumabag kayo sa batas, payuko-yuko kayo, paano-ano kayo, pero pag halimbawa na pag sa kalsada, pag umas na kayo, akala nyo pulis kayo. 'Di ba? Dapat hindi ganon. Sumunod kayo sa batas, sumunod kayo sa rules para walang problema. Di si Senador Tolentino na lang tuloy yung humingi na lang ng dispensa. Kasi nga, yung mga ganyang tao, feeling kasi pulis. Minsan nasasabay ko yan, nakikita ko yun na ganyan eh. Pag halimbawa na may dala silang motor, akala mo, tabi. Pero pag nahuli, payoko-yoko. Kasi hindi naman pala pulis, pero makalagay doon sa mga sasakyan nila, akala mo, pulis na. Laki pa ng mga sticker ang nilalagay nila eh. Kasi nga, karamihan, doon sila nagbabase, doon sa mga amo nila, doon sa mga busing nila na ito, mataas ito, wala akong sagot naman ako nito. Sagot nila ako pag ganyan. Yan yun ang problema nitong mga escort na to. Porque nasa mataas yung kapit, ganun yung feeling nila. Akala mo, police yun pala, hindi. So, dapat ay maging aral yan sa ating lahat ng mga kababayan. Kung may kapit man tayo, tahimik tayo, sumunod pa rin tayo sa batas kasi tulad niyan, nahuli, o di pahiya kayo. Feeling nyo, pulis, pero hindi naman pulis. Dapat wag ganon. Yun lang yung sa akin na karamihan, ganon talaga. Feeling pag may nasa taas, may mga kapit, akala mo kung sino na. Karamihan yan. Kaya tama lang yun.
na masita kayo ng pulis. Pulis-pulisan na hindi naman. Pag MDA kayo, MDA lang. Wala namang masama kasi yun ang trabaho nyo. Kung halimbawa gusto nyo pala maging pulis, dapat naging pulis na kayo. Hindi ngayon, nasita kayo, di nga kayo. Diba? Kaya mag-aral yun sa inyo mga kan kayo.